Pumalag ang Department of Justice sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagsasampa sa kanya ng kasong paglabag sa anti-terror law. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na kaya raw siya sasampahan ng kasong paglabag sa anti-terror law dahil sa gusto lang ng gobyerno na i-freeze ang kanyang mga properties at assets, agad naman siyang kinontra ng Department of Justice. Ayon kay Undersecretary Jessie Andres, malinaw sa batas na ang mga naging pahayag ng Vice Presidente ay pasok sa paglabag sa anti-terror law o RA 11479. Hindi po natin ginagawa yan na kaso laban sa Vice Presidente, hindi po. Ngunit, yung batas din po na anti-terror law na yan, pinarurusahan ang proposal to commit terrorism, conspiracy to commit terrorism. At yun mismong pag-udyok lamang to commit terrorism is already a criminal act. Muli namang binigyan diin ng DOJ na ang basehan nila sa reklamo ay ang Section 4 ng batas kung saan maiduturing na act of terrorism ang pagtatangka ng kapahamakan o pagpatay sa isang tao. Pero paliwanag naman ng DOJ, hindi naman ibig sabihin nito ituturing ng terorista si VP Sara. Magkaibang proseso anya ito sa batas. Hindi ko natin binabrand na terrorist si Vice President, ngunit posible po siyang maging liable under the anti-terror law simply by conspiring. Conspiracy po consists of two people coming to an agreement to execute any of these acts. Kasama po yan yung causing death and bodily harm to another person. Gihit naman ng DOJ, ginagawa nila ito dahil nais nilang mapatunayan na gumagana ang hustisya sa bansa at mananagot ang sinumang lumabag sa batas. This is a situation where we have to show that the rule of law applies to everyone and no one is above the law. Samantala sa investigasyon naman sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hinihikayat niya ang militar na kumilos laban sa umano'y fractured governance, ngayon, sabi ng DOJ, posibleng masabi na rin ang dating Pangulo dahil sa kanyang mga pahayag. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.